Yan lang, bali, yun lang ang ano natin dito. May offer muna natin sa inyo for today's video. Pinapalipad ho natin itong ating aircraft, no? Itong ating laruan right here sa may Bolton Bridge, Davao River. Tapos facing ano tayo, no? Northeast side of Davao. Kung saan kita nyo naman yung ating kita nyo yung ano natin, yung ating downtown area of Davao. Oops, we're flying taas-taas. Okay, yan lang, no? So nasa ano tayo, nakaharap tayo sa may northeast pala, northeast side of Davao. And then iikot na natin para talagang matatanaw natin yung malaking porsyon ng Poblacion District. So yan lang, bali i-enumerate lang ho natin ano ba yung mga nakikita natin sa camera, sa ating screen. So that's Vistaland ba? Tama? Suntrust? I don't know. Ay nako, ito ng problema natin, no? Itong yung abang lingkod talagang napaka baba, no, ng ating storage room sa ating utak para mag-retain ng mga memories, no? Kaya nga malaking tono talaga sa atin si Wikipedia every time na need natin ng legit information, at least 90% na legit information. So andyan si Wikipedia. So hindi ko alam kung anong gusali to ditong itong kulay, parang SM ang datingan ng kanyang kulay. Itong medyo may pagka light blue or turquoise blue ba yan na design. Para siyang para siyang dice ang datingan ng kanyang design ng gusali. Yan. Anong lugar ba yan? Anong ba yan? Pangalan ng building? Sorry ha. Pero itong sa likod naman niya, itong kulay beige or maroon, yan, familiar ho natin yan. Sure ako dyan. That's Magallanes Residences. Tapos yung nasa likod naman yan ay hindi natin makita dito, no? Itong yung pader lang siya. So likod yan ng Davao City Engineering Office. Okay, so zoom in lang natin. Tapos saan pa ba? So dito tayo sa CM Recto Street. Tanaw natin yung area kung saan located itong ating Royal Mandaya Hotel. Yan, medium rise building yan dati nung hindi pa ipinatayo yung dyan, yung Vivadida Residences, tsaka tong Avida Tower ni Ayala, tsaka yung 202 Pick Lane. Ang nagmamay-ari talaga, no, or yung umaangkin talaga sa CM Recto Street na yan ay ang dalawang gusali na si Royal Mandaya Hotel and itong si Marco Polo Hotel. Pero since andyan nga yung tatlong dambuhalang mga gusali dyan na nakatayo, kaya itong si Royal Mandaya Hotel and Marco Polo Hotel medyo nababawasan na yung kailang kinang, no? Ibig ko sabihin na parang hindi na sila ganun ka-highlighted sa area. Although ang good thing lang talaga dyan kay Marco Polo Hotel and kay Royal Mandaya Hotel is yung kailang napaka iconic and very unique design, no? Hindi talaga sila din na mapag-iwanan when it comes to view, when it comes to beauty, no, sa gusali. Diba? Zoom in natin ha. That's Royal Mandaya Hotel. And Marco Polo Hotel. Si Marco Polo Hotel hindi natin makikita yung yung kanyang glossy glass window shield or window, no, ng kanyang building kasi nga dito tayo na area sa may dito tayo nagmula sa may west side of Davao, southwest area of Davao City. Yun lang. Ano pa bang mga nakita natin gusali dyan? So that's Avida, Pick Lane, 202 and Vivaldi Residences and Marco Polo Hotel, and of course yung maliit na nga lang kulay dilaw, no, Royal Mandaya Hotel. O nga pala, itong area na to dito ba, no, napakaganda nitong CM Recto Avenue sa Davao City kasi tsaka hanggang buong sa may GP Laurel Avenue. Kasi yung mga gusali dyan na pinatayo nila, talagang pinangalan ho talaga nila sa ating mga icon of Davao City. So for example, itong area na to dito, meron tayo ditong Maguindanao Hotel. Hanapin ho natin ha. Existing pa ba si Maguindanao Hotel? Hindi pa ba siya nasira or giniba?
Tingnan natin ha. So we are facing Bolton pala, Bolton. Baka nagtataka kayo bakit merong letter M or McDonald diyan sa area na yan. Kanina yun ay nakala ko, no, bakit may McDonald diyan. Meron na palang McDonald sa CM Recto. So mali ako, no. Hindi pala yan CM Recto. That's Bolton Street. Ngayon, puntahan natin yung i-zoom in natin tong sa may CM Recto Street. Para mahanap natin yung Maguindanao Hotel. Okay, so yan na yun. That's PNB. So where is Maguindanao Hotel dito? Di mahanap, no? Wait lang. Ito na. Hanggang dyan lang yung kaya ng zoom in ng natin camera. So yan si Maguindanao Hotel, yung parang may bubong na pa-curve, parang gym ang style. Yan, so that's Maguindanao Hotel. So ano na yan? Wala na yan, abandoned, or parang matatawa na natin siyang White Elephant. And itong sa likod naman itong si Maguindanao Hotel, yung actually di naman talaga yan literal na sa likod. So likod lang talaga ang setup, yung nag-appear gawa nung dahil nga sa positioning ng ating camera. So yan po ay si IMS. Tama or mali? IMS, no. So yan po yung eskwelahan ng George Ilagan International School. Ano yan mga culinary gano'n, no. Tapos ang sa likod naman yan yung kulay pink. Yan literal yan na harap lang ni IMS building. Yung kulay pink na gusali. So si yan University of Immaculate Conception. Kung saan yan naman ay kilala sa kanilang mga courses na nutritionist. Diba? So sikat yan, nutritionist. Kung ang DMSF is para sa mga medical field, dentistry. Tapos si maths naman ay para sa para sa nursing. And BSMT, maritime courses. Ito namang si University of Immaculate Conception ay kilala naman talaga siya, famous, no, sa kanilang kurso na nutritionist. Yan. So located yan sa may Bonifacio corner, Padre Gomez Street. Okay, so ano pa tayo dito? Lipat tayo ng ibang posisyon. Right. So kahit dito sa positioning natin sa ating camera, no, tanaw pa rin natin dito from afar itong si Lanang Business District. Ay wait lang, tama, Lanang District. Lanang, no? Lanang ba yan? O nga, no, Lanang, no? Tama. So yung tinutukoy ko yung pinakamalayo, yung maliit na lang sila tignan, pero kumpulan. Kasi sa positioning ng ating camera, talaga siya, no, kumpulan tignan. Kasi sa Lin Residences, sa Davao Finance Center, Lanang Business, Lanang Premier Doctors Hospital Incorporated. Tapos yun, SM. Galing, no? Okay, ikot na natin ang camera para makapunta tayo sa may Bahada area. I mean, Ayala Business District or sa may Abrisa Corporate Center. Ikot lang. So, saan na ba yun? Misachira pala tong nag-iisang kulay green dyan, no? Yung mataas na gusali. Misachira. Magandang din yan. Condo. Meron pa silang roof deck na pwede ka talagang kumuha ng view 360. So ito na yung ikuha ho natin itong si Bahada area. So yung next kay Misachira na condominium, ang makikita natin diyan na parang na siya, no, yung sa basta chips, basta yung something na basta hindi ko ma-explain. Yung sa radyo ba? Alam niyo yun, yung sa mga radyo or sa mga TV, yung mga piyesa. Ayun, para mga chipsets ba tawag diyan. Anyway, so that's Landco Tower, no? Tapos yung maliit dyan na kulay pink na merong bilog sa likod naman, dome. So that's Victoria Plaza Mall, NCCC. Tapos syempre Abrisa Tower, Abrisa Place, Abrisa de Ayala Mall. Tapos Aeon Tower. That's Aeon Tower. Marami yan sila dyan na area, no? So maraming mga high-rise buildings. Sa Davao City, masasabi ko talaga na napakalayo na, malayo pa ang lalakbayin ni Davao City towards progress, no? I mean, yes. Pero malayo na rin ang narating ni Davao City when it comes to progress na rin, no? So Davao City is one of the most progressive city in the Philippines, number 9 richest city in terms of assets. Davao City is top 4 competitive, highly urbanized city, and of course congratulations sa Iloilo City for being number 1 spot
of being most competitive city, highly urbanized cities in the Philippines. So if Davao City is happy na tayo mga taga Davao na ano tayo, nasa top 4 highly urbanized city, competitive city, what more si Iloilo, no, na sila talagang nag number 1 ho sila. So congratulations. Anyway, so balik tayo dito sa Davao. So Davao City na nga, number 9 richest city in the Philippines. Tapos malaki ang GDP, 545 billion pesos is, no, pinakamalaking GDP sa buong rehiyon ng Visayas and Mindanao. Yan lang. So nakita na ho natin yung downtown area of Davao. Zoom out na natin para mas para sa malakihan, no, na kuha. Para sa tingin nyo, okay ba ang Davao City? Progressive city na ba talaga siya? Ramdam nyo ba bilang Davaoin nyo? Ako, ramdam ko kahit paano. Kasi masipag ka lang dito sa Davao City talaga na maghanap ng trabaho. Tapos marunong ka lang din talagang dumiskarte para makatipid, makasave. Tapos yun, hindi ka mag-overspending. Yun lang talaga, no? Kumbaga, kailangan tayong mamuhay within our means, within our capacity. So kung hindi naman talaga din ganun kalakihan yung natin, mga sinasahod, edi wag masyadong taasan ang ating lifestyle of living. Ano ba tawag diyan? Basta wag masyadong maluho ba or climber. Tama lang, no? Wag masyadong galingan ang pagiging social climber. Tama lang talaga na mabuhay lang, makasurvive, no? May pagkain, healthy, ganoon, no? Masarap ang tulog, at saka masaya, okay na 'yun. Hindi na kailangan makipagsabayan sa ibang mga individual, no, na talagang may mga rin naman talaga, meron naman talagang kakayahan, no, sa buhay, mga way of living. So that's all for today's video. Thank you for watching. So para sa akin, ulitin ko, Davao City is progressive city at ramdam ko yung bilang isang taga Davao. Kasi nga kahit mahirap ka dito, kahit pa hindi ganun kalaki yung sahod, still marami kang mga may enjoy dito ng mga facilities and amenities given with the effort, no, in the government project of local government unit of Davao City. So hindi mo kailangan talagang gumastos pa ng napalaking pera para lang ma-enjoy yung mga nai-enjoy ng iba. So I'm talking about public parks, open spaces, open parks, mga public plazas, mga shopping malls, and of course, no, yung ating basic necessity like transportation, foods, fruits, vegetables, etc. At saka ang kuryente sa Davao City, kahit paano, isa tayo sa may pinakamurang singilan ng kuryente sa buong Pilipinas. Minsan nasa 10 point something or 11, pinakamahal na 'yon. Ay, iikot pa pala natin, no, pabonus para sa puntahan natin si Philcris Central or Centrale, yan, no. Diba? Ganda tignan ni Philcris Centrale, no? Napakalaking gusali din ito talaga. In fact, kapag nasa Island Garden City of Samal, makikita mo rin siya, matatanaw mo rin siya, abot tanaw. So wala tayong edit ho rito, ha. Anything na nakikita ho natin, that's all real, that's all live, wala tayong inedit ho rito, walang cuts. What you see is what you get. So that's Philcris. Tapos saan ba tayo ngayon situated or located? Dito tayo sa may, diba, dami pala yung green spaces sa Davao City. Congratulations pa rin sa atin kasi nakakalangha pa rin tayo ng napaka-presko sariwang hangin. Okay, tingnan natin yung ating super traffic na highway.